Bayo kong gubat for today's ulam. Ay ari nga po mga kaprensi ang isa sa pinakapaborito ko talagang pang-ulam, ang bayoko. Kaya naman po nung binigyan ako ng aking bayaw ng bayoko, abay talaga naman po hindi ko ari tinanggihan at ari po talaga ay makapaborito ko. Ay ari nga po mga kaprensi ay makamadalang ko ng makain dahil nga po ari ay talaga naman po makamadalang na sa sukalan. Hindi po ba yan naman kagaya noong mga bata pa kami at ari nga pong bayoko ay napakarami pa, ay ngayon po ay talaga namang nagkakaubos na rin. At ang isa nga din po sa makamasarap na ring lahok ay puso ng saging. Ay ang inakain ko nga lang ang pong bayoko mga kaprensi ay yung lapad. Ayaw ko po nung tilos at yun po talaga ay nako ay iba po yata ang inakain nun. Dahil nga po ari ay sa gubat nakatira, ari nga po ay mga damo-damo lang ang inakain. Para nga po madali siyang matanggal sa kanyang shell ay atin nga po muna yung pinakuluan. At pag nga po sinungkit mo ay gana rin nga po ang kanyang itsura. Ay dini nga po sa probinsya namin ang tawag dini po ay bayoko, ay hindi ko lang po kung ano ang tawag na rin sa inyong probinsya. Ay i-comment na nga lang po ninyo sa ibaba kung ano po talaga ang tawag na ring bayoko sa inyong lugar. At atanggalin nga po natin yung mga kinain niyang damo-damo. At lagyan nga po natin yan ng asin at saka po ay suka, saka natin lamasin dahil nga po yan ay madulas-dulas. At pagkatapos nga po nating lamasin yan ay atin nga po yung banlawang maigi dahil nga po yan ay makamaalat. At hiwain na nga po natin yan ng maliliit. Ay yung iba nga po na rin ay makaayaw na ayaw kumain, pero ako po talaga din ay sarap na sarap. Lalo na nga po kung ang pagkakaluto na rin ay napakaanghang. Ay pwede nga po aring inihaw laang tapos ay asaw-saw mo sa tuyo na may kalamansi. At iluto na nga po natin yan ng may tanglad, luya at saka po ay asin. At lagyan nga din po natin yan ng paminta at saka po ay oyster sauce. At ilagay na nga rin po natin yung pangalawang gata ng niyog. At nilagyan nga din po natin yan ng hiniwa-hiwang sibuyas para po talagang mabangong mabango. Takpan nga po muna natin yan at intayin nga laan po natin yang kumulo. At pagkalipas nga po ng ilang minuto mga kaprensi ay ayan, kumati na nga po yung nilagay nating pangalawang gata ng niyog. At ilagay naman po natin yung ating hiniwa-hiwang puso ng saging. Ay nako mga kaprensi, pagkaganari ang ulam ay talaga naman pong mapapalaki na naman ang kain. Mukhang mapapalabas nga po ang tumbong natin sa dami ng sili na ating nilagay. Ay ho ho! At ilagay na nga rin po natin yung unang gata ng niyog. At maliban nga po sa pang-ulam mga kaprensi ay makamasarap nga din po aring gawing pangpulutan. Dahil nga po kumulo na uli yan ay ilagay naman po natin yung dahon ng sili. Ay yung ganari nga pong luto ay talagang natutunan ko sa aking itay dahil nga po yun ay paborito rin ay bayoko. Pakati-katihin nga laan po natin ng kaunti yung gata ng niyog. At ayan na nga po mga kaprensi ang inasabi ko, yung nagamantika sa gata ay nako ay talagang pagkagan na rin nga po ang ulam ay mapapalaki na naman tayo ng sakmal na rin. At talaga din naman pong napakabango ng kanyang amoy. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! At sa sobrang nga ni pong anghang ay sabi nga po ng aking inay, aba ay parang ayaw mo na aring ipakain sa akin at napakaanghang. Ay taob pa rin naman po kahit maanghang. Kaya naman mga kaprensi, kung naibigan nyo nga po aring video yung ari, pa-like and share na lang po. Maraming salamat!